Kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa Espiritu Santo. Para bang napapansin ko po na bihira lang talakayin ng mga nagre-religion ang Espiritu Santo. At may mga religion na wala silang konkreto na aral tungkol po sa Espiritu Santo. Yan po ay ating alamin po kung ano po ang Espiritu Santo na sinasabi po ng Biblia. At sa umpisa po ng Biblia, ang Espiritu Santo na po ng Diyos ang ating mababasa. Kaso lang para pong papabayaan siyang talakayin ng mga ibang nagre-relihiyon. Ating pong umpisahan po noong paglalang pa lang, Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kasama na po ang Espiritu Santo sa paglikha at paglalang ng ating Panginoong Diyos, at kasama rin po ang anak. Wala po tayong mababasa na kasama po ng ating Panginoong Hesukristo sa paglalang kung babasahin po natin sa Biblia. Kaya po tinatawag na Trinity. Wala po tayong nababasa sa Biblia na Trinity, pero iniaaral po ng mga nagre-relihiyon ang Trinity. Atin pong linawin din sa ating video ngayon kung paano po kasama ang ating Panginoong Hesukristo dito sa paglikha at paglalang ng ating Panginoong Diyos. Sila pong tatlo ang lumalang po at lumikha po ayon sa sinasabi po ng Biblia. Kung susundan po natin ang Biblia, meron po silang being o pagka-Diyos. Pero isa lang po ang pinanggalingan po ng lahat ng mga bagay, ang ating pong Panginoong Diyos. Unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Napakalinaw pong sinasabi po ng Biblia. Ang pinanggalingan po ng lahat ng mga bagay ay ang ating Panginoong Diyos po. Ngayon po ating pong klaruhin kung paano po nakasali ang anak dito. Ituloy po natin sa Genesis 1:3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Yung pong salita po na sinabi po ng Diyos na magkaroon ng liwanag, yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay ang tinatawag na verbo o kaya salita, word sa English. Ganito po ang paliwanag ni Apostol Juan sa salita o sa verbo. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Napakaliwanag pong sinasabi po ni Apostol Juan. Ang verbo ay Diyos. Ituloy po natin sa 14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin, sabi po ng mga apostoles, ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan po ang sinasabi po nilang Trinity, mga kaibigan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang Espiritu Santo po. At alam po ba natin na ang Espiritu Santo ay siya po ang sumulat sa 10 utos na naisulat sa 2 tapyas na bato? Exodo 31:18. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ngayon po atin pong alamin kung paanong naging ang Espiritu Santo ang daliri po ng Diyos. Ganito po ang sinasabi po ni Lucas. Ito po noong pong pinagbintangan ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapalabas po ng demonyo sa pamamagitan po ni Beelzebub, na pangulo po ng demonyo. Lucas 11:14, patuloy. At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi, at nangyari, nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap, at nangagtaka ang mga karamihan. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At ang mga iba sa pagtukso sa kanya'y hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila sa kanila'y sinabi. Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak, at ang sangbahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba.
At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinapalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yan po ang sinasabi po ni Lucas. At atin pong linawin po sa sinasabi po naman ni Apostol Matthew tungkol po dito sa daliri po ng Diyos. Matthew 12:26 patuloy. At kung pinalalabas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila ay pinalalabas? Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yan po, napakalinaw po mga kapatid na ang sinasabing daliri ng Diyos ay yun din po ang Espiritu Santo. At mamumusong na po tayo sa anak o kay Jesucristo. Huwag lang po tayong mamumusong sa Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi po ni Jesucristo. Matthew 12:31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang anumang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipagpatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit na ang sanglibutang ito o maging sa darating. Yan po ang isa pa pong nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay meron pong siyang sariling kalagayan, kagaya din po ng anak. Talagang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na iba po ang Espiritu Santo sa Kanya. Atin pong tanungin, ibig po bang sabihin mananalangin din po tayo sa Espiritu Santo? Judas 1:20. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin sa Ama, manalangin sa Anak, at mananalangin din po tayo sa Espiritu Santo. Yun po ang sinasabi po ng Biblia. At ang Espiritu Santo po, siya po ang humalilip sa ating Panginoong Jesucristo pag-akyat po niya sa langit. Juan 14:26. Datapwat ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang Espiritu Santo po ang magpapaalala, magtuturo po sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, mga apostoles, kung ano po ang kanilang sabihin, mga isinusulat nila. Kaya po ang mga ebanghelyo po ni Juan, ni Matthew, ni Lucas, ni Marcos, marami po ang mga pagkakahawig ang mga sinasabi po nila. At ang Espiritu Santo po ang magsasabi sa mga alagad kung ano ang magaganap pa. 1:15-26. Datapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nangakasama ko buhat pa sa una. 1:16-13. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo. Ang mga bagay na magsisidating, luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. At yan po ang Espiritu Santo, mga kapatid. Siya po ang nagpapatotoo sa lahat po ng mga ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sinasabi po ni Apostol Juan sa kanyang sulat, unang Juan 5:6. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa.
Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito papatotoo tungkol sa kanyang anak. Yan po, napakalinaw po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Yan po ang Espiritu Santo ng Diyos. Naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan, kailan pa man. God bless po.